says fear. Yung pandemic lang, maraming makikita kang takot at marami ka ring makikitang nananampalataya kay Lord at pinangahawakan yung salita ng Diyos sa Kanya. Okay? Don't let it affect you. Huwag po tayong maapektuhan kapag hindi ka inayunan sa pananampalataya mo. Kasi unang-una, hindi sila kinausap, ikaw ang kinausap ng Diyos. Kaya hindi nila maintindihan yung pangungusap ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya huwag kang maghahanap ng kakampi, nakampihan mo ko dito sa pananampalataya ko. Hindi. Kapag kinausap ka ng Diyos, panghawakan mo yan. Don't ever let it go. Put your trust in God. The devil will always use someone to affect your faith. It could be someone close to you. Ang matindi niyan, kapatid niya. Tama po ba? Okay. Yun po yung matindi. Minsan gagamitin yung kasama mo sa pamilya para pabagsakin ang pananampalataya mo. Huwag kang maapektuhan. Okay? Because everything is a test. Okay? So alam niyo po, nalaman ito ni King Saul na yung pinagsasabi ni David, bakit ba yan tinutuya yung Diyos natin, ganyan-ganyan. Nalaman at pinatawag siya. At sabi dito sa verse 32 and 33, basahin natin. Don't worry about this Philistine. David told Saul, kausap niya si King Saul, I'll go fight him. Don't be ridiculous. Diba? Sabi nga, ano ba, nababaliw ka na ba, David? Saul replied, there's no way you can fight this Philistine and possibly win. Hindi ka mananalo sa kanya. Nagdedeklara ng negative. Alam niyo kapatid, kapag may narinig kang salita na hindi to tumutugma sa pananampalataya mo, huwag mong tatanggapin. Kasi kapag tinanggap... Amen po ba? Dapat panghawakan mo yung salita ng Diyos at yun ang ipaglaban mo. Okay? Stand firm in your faith. Okay? Don't let the devil replace faith with fear. Okay? You are not like the others who cower in fear. Hindi ka katulad ng iba. Kakaiba ka. So, sinabi pa dito, you're only a boy and he's been a man of war since his youth. Sa totoo lang, bata pa itong si Goliath, trained na yan to be a warrior. Si David, bata pa lang. Ano ba kinalaman niyan? Ano ba experience niyan? Yun nga binabasag ng Lord lahat ng standards ng tao. Amen? Lahat ng standard ng tao, babasagin niya at ang standard niya ang dapat masunod sa buhay natin. Minsan may mga pamahiin tayo, may mga protocols tayo na hindi naman galing sa Diyos yan eh. Gawa-gawa lang ng tao. Pero parang ba't yun pa yung pinahahalagahan natin kaysa sa salita ng Diyos? Okay? Which brings us more confusion rather than freedom. Imbis na mapalaya ka, naguguluhan ka pa. Okay? You are fearless because you are a child of God. Daniel chapter 11 verse 32 says, but the people who know, sabi natin, know. Ano ba yung sabi ng know? Diba? Sa pag ginamit yan sa mag-asawa, sabihin intimate relationship yan. Merong, 'di ba? Merong ano 'yan, 'di ba? Yung tawag dito, kaya nga nagkakaroon ng bunga. Ibig sabihin, malalim ang iyong pagkakilala. Pag tayo ay may relasyon sa Diyos, magbubunga ang buhay mo. Pag wala kang relasyon sa Diyos, wala kang bunga. Ganun po 'yon. Kaya ba, huwag kang mainggit, bakit sila blessed? Bakit sila ganito? Ang ganda, pinagpapalan. Bakit ganun kumikilos ang Diyos sa kanya? Bakit ganun? Baka may problema sa iyo. Baka paglinggo ka lang intimate kay Lord. Baka paglinggo ka lang nagpupuri kay Lord. Nananalangin kay Lord. Lumalapit kay Lord. Tapos from Monday to Saturday, wala ka kay Lord. Paano ka nag-expect? Bakit ka mag-expect ng pagpapala? Dapat araw-araw. Amen? Sino ba ang Diyos para sa iyo? If you know who God is, okay, if you know who God is, okay, sabi ito, but the people who know their God will be strong
and take action. Hindi natatakot yan na gumawa. Kumilos. Bakit? Alam niya, kasama niya si Lord. Amen? Hallelujah. Kaya nga nakakatuwa nung panahon ng pandemic, no? Our church was the first to give ng ayuda. Tayo nagbigay ng ayuda sa mga taga-Kandrenay, dito sa may Edenville, banda dulo. Pera po ng church yun. May mga nagbigay. Nagbigay ng pera. Okay? At nag-grocery si doktora dyan. Ewan ko, sa Super 8, sa baba. No? At namigay po. Sila Mima yan. Si Mima yung naglista. Nag-distribute po kami ng mga ayuda nung time na yon. Because why? Kasi gusto ng Lord na tumulong sa ibang tao. Amen? Pero karamihan ng tao, takot na pumilos. Kapag kilala mo ang Diyos, hindi ka matatakot. Amen? Kasi kung mamamatay ka, kay Lord ka pa rin. Kung mabubuhay ka, kay Lord ka pa rin. Sabi mo sa katabi mo, panalo ka. Saan ka man mailagay, panalo ka pa rin. Pero ang taong wala sa Diyos, pag namatay, nakakatakot. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Amen? Kaya ganun na lang yung ating boldness, ganun na lang yung ating buhay. Alam natin na kay Lord na tayo. Worshippers of the living God are not warriors. Ulitin ko ha. True worshippers of the living God are not warriors. Yan. So ito po ang deklarasyon natin. You are a worshipper, not a warrior. Toldukan mo na yung pag-worry na yan. Nababawasan ang buhay mo. Hindi ka na magiging masaya. Lagi ka lang nag-aalala. Dumadami pa ang linya mo dito ng kakaisip kung papaano. Imbis na sumamba ka sa Diyos, magtiwala sa Kanya, gawin mo yung pinapagawa ng Diyos sa iyo at bahala siya. Amen? You are a worshiper. Sabi mo sa katabi mo, you are a worshiper, not a warrior. Huwag ka mag-worry. Paano, ano na yung course ko ngayon? Paano na yung schooling ko? Paano na yung pangmatrikula? Paano na yung baon? Paano? Padadaanin lang ng Diyos sa magulang mo yan. O kung wala ka mang magulang, gagamit ang Diyos ng tao para pagpalain ka. Hindi maikli ang kamay ng Diyos para abutin ka kasi ganun ka kakahalaga sa Kanya. Sige, palakpakan mo si Lord. Hallelujah. I have seen that in the lives of people. I have seen that in our lives as well. That's why I can testify na mabuti ang Diyos. Totoo siya sa Kanyang salita. And you need to experience this in your life para maging matapang ka. Kaso, binibigyan na tayo ng oportunidad, matesting ang faith natin, iwas tayo ng iwas. Harapin mo na with faith. Kasi dyan sa pagsubok na yun, lalago ka, titibay ka sa Panginoon. Huwag kang umiwas. Amen? So those who have a true relationship with God, have faith in Him, and He will do mighty things for the Lord. Grabe. Okay? Bakit? Kasama mo si Lord Sasamahan ka niya. In 1 Samuel chapter 17 verse 34, balik tayo dito sa kwento, but David persisted, bagamat anuman yung pag-dissuade sa kanya ni Saul na wag ka nang tumuloy. Baka mamatay ka pa. Di ba? But David persisted. I have been taking care of my father's sheep and goats, he said. When a lion or a bear comes to steal a lamb from the flock. Nagkwento siya ng kanyang experience. Kapatid, ano yung mga experience mo sa buhay? Ano yung mga pangyayari sa buhay mo? Ginagamit yan ng Lord para tumibay ka. Biro mo, nalagpasan mo. Sabi mo sa katabi mo, nalagpasan mo. Buhay ka pa. Ano ibig sabihin nun? You are an overcomer. Yung iba, sa dinaanan mo siguro ang problema, wala na. Nagpakamatay na siguro, wala na, goodbye na. Pero nandito ka pa. Kasabi mo sa katabi mo, congratulations. You are an overcomer. Marami nang nanuya sa iyo, minaliit ka, inalapusta ka, di ba? Pinaalis ka, winalanghiya ka, pero nandito ka pa rin. Kasi parte yan ng kwento ng buhay mo. And hindi pa tapos si Lord sa kwento ng buhay mo. Babalik ta rin niya lahat in your favor.
Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong tuldukan ang hindi pa tinutuldukan ni Lord. Hindi pa tapos ang kwento. Kung pangit ang nangyayari sa iyo, hindi pa tapos ang kwento. Parang Pilipino movie yan. Nabubugbog muna yung bida. Pero, pagbaliktad ng kwento, kita mo, yung bala umiilag dun sa bida. Saan ka makakita ng ganon? Sa Filipino film. Umiilag ang bala. Yung bala pa nga, nahahati sa dalawa. Kung napanood nyo yun, kay Lito Lapid. Ang tindi. Lahat ng imposible, pwedeng mangyari. Sabi mo sa katabi mo, pwedeng mangyari. Hindi lang sa pelikula yan. I believe it can happen. Sa buhay nga namin, nangyayari eh. I know, mangyayari yan sa buhay mo. Amen po ba? So, God trained David in the secret place to prepare him for the real battle. Kita mo, bago yung digmaan kay Goliath, nakipagdigma muna si David. Kanino? Sa mga leon. Sa bear. Tama po ba? Abay, ewan ko. Ang bear, hindi yan cute na teddy bear na iniyayakap mo. Ang tatalim po ng kuko niyan. Bear brand. Pag nakalmot ka po niyan, ewan ko, labas lahat niyan. Lalabas lahat ng mga laman loob mo. Ganun po katalim. At kapag kinagat ka niyan, ewan ko na lang. Okay? So, ganun eh. So, do not despise your training in the secret place. Yung nga pinagdadaanan mo ngayon, part of your training. Sabi mo, it's part of your training. Diba? Yung iba sa atin nagtatanong, ba't ganito pinagdadaanan ko? Ba't ganito nangyari sa buhay ko? Part ng training mo yan, kapatid. Kung may mabigat kang pinagdadaanan, sabihin, mabigat din yung kakaharapin mo. Tama po ba? Para pagdating doon, tatawanan mo na lang. Imbis na atras ka, susugod ka. Wow, amen? Don't despise God's discipline because it will determine your destiny. Okay? Sa verse 35, lundag tayo. Nagkwento siya, I go after it. Hinahabol niya daw yung leon at saka yung bear kapag kinuha daw yung lamb. I go after it with a club. Pamalo. Ikaw ba, subukan mo habulin ng leon at saka ang bear nang may pamalo lang, di ba? Baka maputol yung pamalo mo. And rescue the lamb from its mouth. Aba, ito pa matindi. Nasakmal na, kukunin pa sa bibig. Try mo lang. Aso mo nga lang eh. Kumakain eh, di ba? Hello, bantay. Kakatakot na eh. Si bantay lang yun. Tama po ba? O paano pa kung leon yun? Okay? So, yun eh. Nakasakmal na, kinukuha pa. If the animal turns on me, I catch it by the jaw and club it to death. Ba? Hindi. Hahawakan niyo pa yung sa may bibig at papatayin niya. Ganun. The faith of one, okay, the faith of man makes him bold as a lion. Grabe, kapag may pananampalataya ka sa Diyos, matapang ka talaga. Verse 36 says, I have done this to both lions and bears, and I'll do it to this pagan Philistine too. Kung nagawa ko sa kanila, gagawin ko sa kanya. Wow. For he has defined the armies of the living God. Paulit-ulit na sinasabi, no? Binastos niya yung Diyos natin eh. God trains His champion from the ordinary training ground to the extraordinary battlefield. Alam mo, bago ka i-display ng Diyos, dito muna sa tago. Amen? Gusto natin kagad, big time kagad eh. Hindi eh. Dito muna. Sa mga personal battles mo. Pag napagtagumpayan mo, i-display ka na ng Lord. Amen? Para mabigyan siya ng papuri. Verse 37, the Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Saul finally consented. Pumayag na rin. All right, go ahead, he said, and may the Lord be with you. Ito lang sinasabi ni David kay Saul, na ang lahat ng yan nagawa ko dahil sa Diyos. Amen? Kung meron po tayong ipagmamalaki sa buhay natin, if we will boast, let us boast in the Lord. Pagmalaki natin ang Diyos. Okay? Intimacy with God makes one fearless and full of faith. Pag kilala mo kasi ang Diyos, at kilala mo, di ba, alam mo kung sino ka sa Kanya, matapang ka eh. Amen? Sure ka eh.
Hindi ka alanganin eh. Marami mga Kristiyano alanganin kasi bakit? Hindi nila kilala ang Diyos eh. Hindi nga nila nakakausap eh. Hindi nga nila naririnig eh. Kasi sabi nila, tapos na, hindi na pwedeng marinig ang Diyos. Sino nagsabing tapos na? Sinabi ba ng Lord sa Bible na, tapos na, hindi na ako makikipag-usap sa inyo, tapos na, nakasulat na sa Bible lahat, tapos na. Wala pong sinabi ang Lord na ganun. Na kapag nasulat na lahat ng Bible, hindi na siya magsasalita. Hanggang ngayon, nagsasalita pa rin siya sa atin. At kung ikaw ay anak ng Diyos, kakausapin ka niya. Amen? At kung naniniwala ka na hindi ka nakakausapin ng Lord, tama ka rin. Hindi ka niya kakausapin. Kasi ganun ang pananampalataya mo. Amen? Pero kung naniniwala ka at nananampalataya ka na kakausapin ka ng Diyos kasi anak ka niya, tama ka rin. Mamimili ka lang. Amen? So, pag ikaw ay intimate kay Lord, matapang ka eh. Punong-puno ka ng pananampalataya. So, let us stand up and declare God's word. In Philippians chapter 4, verse 13. Okay? Pero bago yon, basahin muna natin to. Sabihin natin, you are fearless. Sabihin mo sa katabi, you are fearless and full of faith. Yan. Dating matatakutin ka, ngayon fearless ka na. Dating wala kang pananampalataya, ngayon puno ka ng pananampalataya. Dapat ideklara mo yan sa buhay mo. Amen? And let us stand up and read this word. Yan. Basahin natin. 1, 2, 3. Tayo tayong lahat. Philippians 4:13, 1, 2, 3, I can do all things through Christ because He gives me strength. Amen. Makakapo na po tayo. Dapat ganun eh. Kada problema ang ating kinaharap, imbis na, paano na yan? Diba? Imbis na takbo tayo kay Bombay, takbo tayo kay ganito, deklara mo, Lord, itong problema ko, kaya mo to eh. Hindi ko kaya to, pero sabi ng Bible, I can do all things through Christ. Through you, Jesus, because you will give me strength. Amen? Isama mo si Lord sa problema mo, wag lang sa kasiyahan. Isama mo siya. Okay? Verse 38 and 39, Then Saul gave David his own armor, a bronze helmet, and a coat of mail. At sabi ito, David put it on, strapped the sword over it, and took a step or two to see what it was like. For he had never worn such things before. Hindi pa siya nakakasuot ng armor. Okay? I can't go in this, he protested to Saul. I'm not used to them. So David took them off again. Alam niyo po, ang gagamitin ng Diyos ngayon, sa panahon ngayon, ay hindi yung mga Kristiyano na umaasa o, di ba, yung pag-iisip ay kung papaano yung takbo ng mundo. Iba. Sabi mo sa katabi mo, iba. God trained David in a different way. Sa kanila, di ba, dapat naka-armor ka na tayo may spiritual na armor. Sabi mo, spiritual. Sa deliverance, ginagawa natin yan. Nag-armor tayo, spiritual. God's ways are higher than man's ways. His thoughts are higher than our thoughts. Okay, iba yung takbo ng mundo, iba yung takbo ng Diyos. Kaya sabi sa Isaiah 55 verse 8, basahin natin, My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord. And my ways, change na po. Isaiah 55 verse 8 po. Okay, my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. Biro mo far beyond anything you could imagine. Nasa isip mo pa lang, hihigitan pa ng Diyos. Grabe. Isaiah 55 verse 9 says, For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Grabe, ang pag-iisip ng Diyos, wala talagang makakaabot dyan. Okay? Kahit na pinakamagaling pang strategies yan sa gera, talo sa Panginoon yan. Okay, verse 40. So anong ginawa ni David? Hindi na sinuot yung armor, okay? Kasi hindi nga ganun yung pamamaraan ng Diyos. In these last days, ang gagamitin ng Diyos, alam niyo po, hindi yung conventional, unconventional, kakaiba. Okay? Hindi yung nakagawian na, kundi kakaiba. He picked up 5 smooth stones from a stream and put them into his shepherd's bag. Then, armed only with his shepherd's staff and sling, he started across the valley to fight the Philistine. Okay? So, yun
Minsan titingnan natin, parang outdated na. Ano ba sling? Yun, javelin. Yun, espada. Di ba? Armor pa. Siya, sling lang. Ano ba yun? Minsan, wag mong pagtawanan ang pagkilos ng Diyos. Mamamangha ka. It works. Okay? Hallelujah. Hallelujah. Verse 41 and 42, Goliath walked out toward David and his shield bearer ahead of him, sneering in contempt at this ruddy-faced boy. Alam niyo, nakikita ni Goliath? Isang poging bata na, alam mo yun, parang, ano ba to? Parang totoy na to, lalaban ba? Mukhang hindi sanay sa gera eh. Kaya, di ba, pinagtatawanan niya lang. Okay. Sabi sa verse 43, ito na, nagsalitaan na sila. Am I a dog? Sabi ni Goliath. Yan, he roared at David, that you come with me with a stick? And he cursed David by the names of his gods. Kaya ang laban na to, ito'y labanan ng mga Diyos. Okay? Come over here, I'll give your flesh to the birds and wild animals, Goliath yelled. Sumigaw si Goliath. Okay, sige. Alam niyo, sabi naman dito, David replied to the Philistine, you come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Labanan po ng mga Diyos ito. Hinamon ni Goliath, di ba, yung Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Israel ang tatapos sa mga Diyos ng Pilisteo. Okay? Actually, kung babasahin nyo lang sa chapter 5, kung aatras kayo ng konti, yung Diyos ng mga Pilisteo na ang pangalan ay si Dagon, nung dinala nila yung Ark of the Covenant doon, bumagsak po yung Ark of the Covenant, it represents the presence and the glory of God. Nung pinasok nila, nahuli nila kasi nakuha nila yung Ark of the Covenant, dinala nila sa templo nila, yung Diyos-Diyosan nilang si Dagon, bumagsak po yun. Bumagsak. Okay. Bumagsak sa harapan ng Panginoon, sa Ark of the Covenant. At bali po yung leeg at mga kamay. Ginawa po ng Diyos yun sa spiritual. Si David naman, ginawa niya sa physical, sa natural. Okay? So, ito yung deklarasyon ni David. Sabi niya, di ba, I come against you in the name of the Lord of heaven's armies. At ano pa yung deklarasyon niya? Sabi niya, today, the Lord will conquer you, and I will kill you and cut off your head. And then I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. And everyone assembled here will know that the Lord rescues his people, but not with sword and spear, that, ano daw? This is the Lord's battle, and He will give you to us. So bakit? Kung titingnan natin sa armory, talo ang Israel. Sa high-tech na mga weapons sila, pero ano po? Grabe. Ano po? Hindi dahil sa espada, sa spear, mananalo, kundi dahil sa presensya ng Diyos. David was full of faith and fearless because of intimate relationship with God. He acknowledged God that the battle is with the Lord's. At alam niyo po sa gera, kailanman hindi natatalo ang Diyos. Tama po ba? Ganun po siya, nananampalataya sa Diyos. So ano nangyari? As Goliath moved closer to attack, David quickly ran out to meet him. Kabaliktaran ng Israel. Nung nanunuya si Goliath, nagtatakbuhan palayo ang Israel. Si David, anong ginawa niya? Tumatakbo papunta sa kalaban. Baliktad, ano? Okay, reaching into his shepherd's bag and taking out a stone, he hurled with his sling and hit the Philistine in the forehead. Simula pa lang, umpisa pa lang. Knockout na kagad. Ang tindi. Okay? The stone sank in and Goliath stumbled and fell face down on the ground. This is what David was made for. You know it in the spirit. Deep within you, you know that you were made for something. Alam mo na ikaw ay nilikha ng Diyos for something. Na hindi pa ito yon, meron pa. Sabi mo sa katayo, meron pa. May inihanda ang Diyos para sa iyo.
And He wants to display His glory in your life. Okay? So alam mo po, pag ganun po, dumating yung panahon na yon, alam mo, you are excited to confront it because God has prepared you for that moment. Hindi ka na matatakot, tatawanan mo na lang yun. Kasi bakit? Na-experience ko na to eh. Ganito lang gagawin dyan. Okay? Tapos kagad. Isang tira pa lang, tapos na. Okay? Sabi dito sa verse 50-51, So David triumphed over the Philistine with only a sling and a stone, for he had no sword. Then David ran over and pulled Goliath's sword from its sheath. David used it to kill him and cut off his head. When the Philistines saw that their champion was dead, they turned and ran. Alam niyo po, ganun po eh. Sa spiritual warfare, di ba? Sa deliverance nga, ang inaano natin talaga, yung pinaka-leader, yun ang targetin mo. Kapag yun ang bumagsak, apektado na lahat. Okay? In Christ, alam mo, sabi mo sa katabi mo, you have the victory. Okay? You are victorious in Christ. Yan po yung another identity. You are victorious in Christ. Okay? You are victorious. Sabi mo sa katabi mo, you are victorious. Sabi mo, you are not a victim. You are a victor in Christ. Maaring noon, naging biktima tayo, pero ngayon, binabaliktad ng Diyos lahat. Amen? Sabi ng Bible in 2 Corinthians 10:3, we do live in the world, but we do not fight in the same way the world fights. Bakit? Sa verse 4, we fight with weapons that are different from those the world uses. Our weapons have power from God that can destroy the enemy's strong places. We destroy people's arguments. Verse 5, and every proud thing that raises itself against the knowledge of God, we capture every thought and make it obey, and make it give up and obey Christ. So alam niyo po, yung ating mga weapons, hindi katulad ng weapons ng tao. Ang weapons natin na spiritual. Lalo na kapag ating idiniklara to, pinag-pray ito, na po, at ginapos po ito sa spiritual, may nangyayari. Sabi mo sa katabi, may nangyayari. Di ba? Yung mga ilan sa inyo dito na nagpe-pray, na may problema nun sa school, paano makakapasok, kasi may mga requirements na, alam mo na, related dun sa betchinated, okay? Alam nyo na po, pinahihirapan po, pero nakalusot po kayo, amen? Because of the help of God. You know, nothing is impossible with God, amen? Wala pong imposible. Alam niyo po, nagsisimula ang gera saan? Dito. Kaya capture every wrong thinking, capture every argument. Ano ba yung argumento? Ikaw, ano ba yung mga argumento mo sa isip mo? Totoo bang may Diyos? Totoo bang buhay siya? Mahal niya ba talaga ako? Bakit ganito ang buhay namin? May plano ba siya talaga sa amin? Babaguhin niya pa ba ako? Pamilya ko? Etc. Lahat ng mga argumento na yan, kailangan masettle mo yan. Mailagay mo yan. Saan? Sa paanan ni Kristo. We are to capture every argument, every doubt, every fear, every proud thought, lahat ng pagmamataas, ilagay natin sa paanan ni Jesus. Okay. The battle starts in your thoughts. So, after capturing that thought, declare God's word in faith. Okay? Sabi ng Bible, at dito na tayo matatapos, Numbers 14:28. The Lord says, now tell them this, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Kaya kung anong marinig ng Diyos sa iyo, gagawin niya. Kapag diniklara mong wala ng pag-asa, yan nga mangyayari sa iyo. Kapag diniklara mong may pag-asa pa. Amen? Kung ano yung declare daw natin, ay gagawin niya. Declare God's word. Declare God's will for your life. Declare your identity in Christ and live out His word. Alam niyo ba, God hears you aloud. God hears you loud and clear because you are His child. Yan po yung pinakahuli natin. Okay? You are God's child and He hears you. Dapat mapanatag ang loob mo dyan. Na anak ka ng Diyos at pinakikinggan ka niya. Amen po ba? Tayo nga Naalala ko yung mga bata noon kahit na, di ba kunwari nagsiswimming sila o naglalaro sila, alam mo yung tinig ng anak mo pinapakinggan mo. Pinapakinggan mo pag may sumisigaw, si ano yun Di ba? Alam mo yun Alam mo yung tinig nila Ganon din si Lord.
Kilalang-kilala tayo ng Lord. Tayo na po tayong lahat. The Bible says, yan, Ephesians chapter 4, verse 23 and 24, NLT version, basahin natin, 1 to 3. Instead, ano daw? Let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Ano po yung identity natin? You are chosen and appointed by God. You are a worshiper, not a warrior. You are fearless and full of faith. You are victorious in Christ, and you are God's child, and He hears you. Let us pray. Father, we thank you because, Lord, we have a purpose. Lord, hindi kami pinanganak dito na parang bulalang at isang araw mawawala, papanaw, na parang mga hayop, na wala lang. Hindi, Lord, may plano ka sa amin. Meron kaming assignment. You have chosen us. Pinili mo kami. You have appointed us, and you have anointed us to do a great work. At dalangin namin, Panginoon, wag namin ma-miss, Lord, yung pinapagawa niyo po sa amin. At kung ikaw, kapatid, hindi ka sigurado kung talagang may relasyon ka kay Lord sa Diyos, why don't you give your life to God? Papaano po yun, pastor? Tanggapin mo siya sa buhay mo. Hindi po magic yon. Kailangan mo lang sabihin sa Kanya, isuko sa Kanya, Lord, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo ngayon. Maghari ka. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at tulungan niyo po ako. Makilala ka at magawa ko ang kalooban mo sa buhay ko. You can make that prayer by your own. So before we worship the Lord, kung hindi mo kilala si Lord, why don't you receive God? Tanggapin mo siya. Imbitahan mo siya sa buhay mo. Kausapin mo siya ngayon. Kasi papakinggan ka niya. Dahil mahal ka niya. Father, I pray for the one who's struggling right now. I pray for the one who has many doubts. Marami siyang mga duda. I pray for the one, Lord God, who's lost. I pray, O God, that you touch them even now. That you speak to their hearts, O Lord. And Lord, I pray, O God, that you would show them a vision, that you would touch them, that they would encounter you, Lord. Maengkwentro po nila kayo at makita nila yung kabutihan niyo, Panginoon. At anumang mga katanungan, pagdududa, anumang mga argumento sa kanilang puso't kaisipan, ikaw po ang sasagot, tutugon. Sapagkat, Lord, kayo ang Diyos ng kaayusan, kayo din ang Diyos ng kapayapaan. Kayo ang Diyos na nagmamahal sa amin. Thank you, Lord. Prepare our hearts, Lord, to receive communion today. In Jesus' name, amen. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, Lord. Sing this again. Everything I need is you. my
Sing it again. Everything I need. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Is you. Taas po natin ang tinapay. Alam niyo po, bumaba dito ang Panginoong Hesus, hindi para magtayo ng relihiyon, kundi para tayong lahat ay magkaroon ng isang relasyon sa Kanya. At kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay mo, you are at a loss. Pero kung ikaw ay nananampalataya sa Kanya, panalo ka, kapatid. Nakuha mo na lahat. Thank you, Lord. Lord, salamat. Ang tinapay na ito ay ang iyong katawan na napako sa krus, nahirapan. Ikaw na po ang nagbayad sa aming mga kasalanan. Ganon mo kami kamahal, Panginoon. Ikaw na po ang nagtiis ng lahat para kami ay makalaya sa lahat ng kasalanan at gawa ng kaaway. Today, Lord, we remember what you have done on the cross for us. And we surrender our lives to you. Pwede ba natin sabihin, Lord, I surrender my life to you. I surrender my will to you. Thank you, God. Take over my life. And Lord, we remember your word in Isaiah 53 that by your stripes we are healed. Kaya lahat na may sakit, may karamdaman, pinanghawakan namin ang salita mo. Dinideklara namin ang salita mo sa aming pandinig. I want you to declare this. Sabi mo, by the stripes of Jesus, I am healed. I receive my healing. Amen. Kainin po natin ang tinapay. As po natin ang juice. Ang juice na ito ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. Salamat, Lord. Hinugasan mo na ang lahat ng aming kahihiyan, lahat ng aming kasalanan. Maging ang kasalanan ng aming mga ninuno, Panginoon. Humingi kami ng tawad. Tanggalin niyo po lahat ng kasalanan, sumpa, sakit na dumadaloy magmula sa kanila. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming pagkakasala. Let the blood of Jesus wash away all our sins. And we declare that our bloodlines, O God, are under your Lordship, Jesus Christ. Bilang representative ng bawat pamilya, Lord, we're declaring that you are Lord over our bloodlines. You are Lord over our ancestors. You are Lord over our family. Salamat, Lord. And we thank you, Lord, lahat ng meron dyan sa langit ay available para sa inyong mga anak na nagtitiwala at humihingi sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. We love you, Father, Son, and Holy Spirit. In Jesus' name, inumin pa natin ang juice. At sa oras na ito, dadako tayo sa ating pagbibigay. Let's give our tithes, our offering to the Lord bilang tanda ng ating pag-ibig sa Kanya. Thank you, Jesus. Hallelujah. And let's continue to worship the Lord God. For all you've done, I give my life for you, Lord. For all you've done, I give my life for you, Lord. Jesus, for all you've done.
you know, I'll sing, sing, I love you so. And I'll sing because the world can't take away your love. I'll sing, sing, I love you so. And I'll sing because the world can't take away your love. Sing it again. I'll sing, sing, I love you so. And I'll sing because the world can't take away your love. I'll sing, sing, I love you so. Sige, sabihin mo kay Lord, huwag mong tipirin si Lord. Sabihin mo sa Kanya, I'll sing because the world can't take away your love. And I'll sing, sing, I love you so. And I'll sing because the world can't take away your love. And I'll sing, sing, I love you so. And I'll sing because the world can't take away your love. I give my life for you, Lord. Surrender your life to the Lord. For all you've done, I give my life for you, Lord. For all you've done, I give my life for you, Lord. For all you've done, I give my life for you, Lord. For all you've done, I give my life for you, Lord. For all you've done, I give my life for you, Lord. Yes, Lord. Kung ang buhay namin ay nasa inyo na, ano pa bang ikakatakot namin? Ano pa bang ikababahala mo, anak ng Diyos? Kung ang buhay mo ay ibinigay mo na sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. He is able to do what He said He would do in your life. God is not a liar. God is true to His word. And we thank you, Lord,
Father, I pray that you embrace your children, yakapin mo po ang bawat isa, at araw-araw, Panginoon, ipadama mo ang pag-ibig mo sa kanila. Assure them of your love. And I pray, Father, Lord, protect us, protect your children from any harm, from any danger, from all the plans and the attacks of the enemy. Let your wonderful plans be accomplished in our lives. Taas natin ating mga kamay. Father, bless the work of our hands. Whatever we touch, it shall prosper, it shall multiply. Whatever our mouths declare, the heavens and the earth will honor, because we honor you, Father, and you honor us as your dearly beloved children. Thank you, God, for making us your dwelling place. Thank you, Lord, for those who have given their tithes and offerings. Bless them. Siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Pati, Lord, yung mga viewers namin, Panginoon, na patuloy na sumusuport sa amin. Bless them indeed, Father. Thank you, Lord, even for the food that you prepared for us. Lord, thank you, God. We give you all the glory, all the honor, all the praise. We declare your blessings upon every family in Jesus' mighty name. At lahat ng umiibig kay Lord, magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Paalala lang na po, sa Saturday na po, sa Wednesday pala, ang ating prayer meeting, okay, 8:30 p.m., okay, via Google Meet. And sa Friday, meron pala tayo ditong, meron tayong tawag dito, meron tayong seminar. So baka hindi muna natin ituloy yung ating Don't Watch, okay, kasi buong araw yung seminar natin, okay? So, paalala lang ulit, December 1, meron pa tayo dyan, to 3, yung ating seminar. Okay? Alam niyo po, meron pong nanaginip. Sino dito naniniwala na God speaks through dreams? Nanaginip po, no? Na it pertains to the seminar. Na yung mga dadalo, kung ikaw po ay dadalo, dapat bukas ang puso mo ay handang tumanggap. Amen? Ano po ang gagawin? Handa ang puso mong tumanggap ng salita ng Diyos at pagtuturo. Hindi po tayo narito, hindi ka pupunta dito dahil gusto mo lang, trip mo lang, okay? Or dahil lang sa pagkain, wala nga po tayong pagkain na hinanda. Okay? Bibili po ng pagkain. Okay? Kasi libre po yung seminar. Wala pong pera na involved, okay? Ikaw ang bibili ng food mo. Ngayon, okay, kung gusto nyo po kumain, okay, dapat may pambaon tayo. Okay, 3 days po yun. Okay? So, libre po yung seminar, pero yung food hindi. Okay? Ililibre po natin, syempre, yung ating mga speakers. Okay? Sila po ay, actually, hindi nga po sila libre. Babayaran nila po yung pagkain nila. Wow, biro mo, mga Australiano, babayaran nila yung food nila. Pati yung stay nila dito for 5 days. So, yun po. Yun na lang ang challenge sa atin. Gastusan mo ang kaluluwa mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gastusan mo ang kaluluwa mo. Huwag mong tipirin. Okay? So, we're here to learn. So, have an open heart. Okay? Pag hindi talaga ayos ang puso mo, hindi mo mahahagip, hindi mo maiintindihan, hindi mo ma-absorb ang salita ng Diyos at ang bibigay ng Diyos para sa iyo. Kaya before that event, no, maganda mag-pray po kayo, mag-fasting po kayo, siyasatin niyo po ang puso niyo bakit kayo a-attend. Okay? Kung alam niyo that there's something more na hinahanda ang Lord sa iyo, katulad ng preach ko ngayon, and you believe that God will use you, gagamitin ka ng Diyos, okay, I urge you to attend. Okay? May mga taga-ibang lugar, hindi lang po taga Rizal, magpupuntahan dito, magugulat kayo. Okay? So, ang sabi po ng organizer natin, ng ating basta daw, hungry for God, sige, tanggapin. Okay? So, baka hindi lang mga taga Rizal, baka may mga taga Quezon City tayong mga kasama dito. Okay? So, December 1, 2, and 3. So, wag na po natin palagpasin to. Alam niyo po sa iba may nagkomento, ay, School of the Supernatural, may bayad yan eh. Pero dito, libre. Sabing ganun, okay. So, libre po ito.
So, if you are hungry and thirsty for God and you want to be used by God, I urge you to come. Yun lang po. God bless you and see you po sa ating seminar December 1, 2, and 3. Okay? Dito po sa church gaganapin, 9 o'clock in the morning. So, siguro po, we'll start with the registration mga 8 o'clock. Registration hanggang 8:30. Okay? At meron naman po tayo sigurong kape at tubig. Ay kung may magbibigay po ng mga kakanin at what, praise God. Yes po. Ayan, okay. Bring your own tumbler. Ayan. O kaya magpo-provide po kami ng bottled water para hindi na tayo bili ng plastic cups at paggagamit mo, tapon. Okay, hindi po, wise management po yun. Bibili tayo ng bottled water. Yung bottled water na yun na ang tubig mo for the whole day. Pag nawala yun, lumunok ka na lang ng laway. Okay, hindi. Ibig sabihin, maging wise steward po tayo. Kung may tumbler ka naman, praise God, di gamitin mo yung tumbler mo. Okay, so para matipid po tayo. Okay po? So yun lang po. God bless you. And sa ating mga viewers, God bless you din po. See you next Sunday. This is Pastor Jun Misias of His Dwelling Place. God bless you all.